Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaonga Zero starts now! AFP at PNP inutusan ni Duterte upang arestuhin si Senador Trillanes. Hindi balido una pa man ang amnesty ayon sa Department of Justice. Trillanes ikinustodya na ng Senado, hindi na naaresto. Palasyo sisilipin na rin ang amnesty ng iba pang mga awkward mutineers. Dahil naman sa pagbawi sa amnesty kay Trillanes, Congressman Nalejano handa na ring makulong. Sa iba pang issue, pag-raid naman sa mga bodega ng rice holders, hiniling na ipatupad na. Sufficient and firm na ang impeachment complaint laban po sa 7 justices. At magkalaguyo, nahuling hubot-hubad sa motel sa Butuan City. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Dakame sa tigasing palatuntunang Kamaonga Zero. Sumasa inyo po ng live on HD quality at inyo pong napapanood sa buong mundo. Hi sa lahat pong mga OFW na tanging sa online po umaasa ng mga balita at impormasyon. Salamat po sa inyong patuloy na panonood sa Leader News Philippines. At siyempre, ang buong pwersa po ng Leader News Philippines ay once again, ready na pong maglingkod sa inyo pong lahat sa pamamagitan po ng ating Tuesday edition ng Kamaonga Zero. Ngayong petsa 4 po sa buwan ng Setyembre taong 2018. Kasama po nating nagpapalipad na sa ating palatuntunan ang News and Current Affairs Group Creative Operations live streaming headed by Engineer Oliver Licop and Creative Director Mark Anthony Reynoso. At siyempre ang ating mga Leader News Patrol na nakalatag po sa iba't ibang lugar sa buong Pilipinas. We are now all systems go. Bago po ang lahat, nais po naming imbitahan once again ang mga manonood po natin na pakilike po muna ninyo ang ating FB page, ang Leader News Philippines. At isubscribe po ninyo ang ating YouTube channel. Mag-comment po kayo at i-share po natin para mas marami po ang nakakaalam sa ating mga pinag-uusapang issue na may direktang epekto po sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay. At ngayon pong araw ng Martes, ang ating pag-uusapang temang napakahalaga, price control sa bigas, dapat na bang ipatupad? Repeat ang ating tanong sa bayan, price control sa bigas, dapat na bang ipatupad sa ating bansa? O bueno, yung mga nais pong sumali ng live sa ating palatuntunan, you can simply call us sa ating mga telepono. Ang ating contact number sa studio po ay 0927-4942-175 at 0949-7365-1000. Hi po, watching here, si Maldita ako, si Aileen sa Cavite. Kumusta si Jack sa Aileen? At si Lisa. Ayan. Tuloy tayo sa ating palatuntunan. 39 minutos na po makalipas ang alas 6 po ng gabi. Magandang gabi po sa mga nasa Metro Manila. At sa iba't iba pong mga probinsya na kanugnog lamang po ng Kalakhang Maynila, ang Bulacan, Pampanga, Zambales, Tarlac, Bataan. At syempre sa Calabarzon area, mayroon po tayong Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Buong Luzon, Visayas at Mindanao. Good evening to all of you! Primong Ike, Iking, Engineer Ike Ses Boboyo dyan sa aming bayan sa Tiwi Albay, Maray na Bangitabi. Sir Darrell Solis de la Vega, hi sa mga nasa Batangas area. At kumusta po kay Sir Rafi Bianson ng Tilambo Riders Club.
At sa mga nasa Tacloban City, once again tayo po ay nagpapasalamat sa mag-asawang Mr. and Mrs. Rafi Bianzon na naging kapartner po natin sa tagumpay ng kagaganap pong 3rd Mobile Journalism Workshop sa lungsod po ng Tacloban. And again, very soon, ang ating 4th Mobile Journalism Workshop will be held in Baguio City. Kaya't magandang gabi po sa mga nasa Baguio City. Opo, pa-register na po kayo ng maaga para kayo po tiyak na maka-attend sa ating kakaibang workshop. This is the first ever mobile journalism workshop in the Philippines. At kayo po matututo na gumawa po ng mobile news through mobile phones lamang. Hindi niyo po kailangan ng mga naglalakihang camera tulad po sa mga ginagamit po ng nasa major networks, mga television. Alright, sige. Gandang gabi po, Sir Errol, Sir Oliver, at sa lahat pong mga nanonood ng live. Sir Darrell, magandang gabi rin po sa inyo dyan sa Batangas Province. At by the way, kumusta po kay Sir Robert Mendoza? Dyan po sa Batangas na isasama po natin sa Hukbong Federal Kilusang Pagbabago. Kasama po ni Sir Rafi Bianzon. At nais po nating batiin ng magandang gabi po ang aming tatay, Chairman, President, Founder po ng Hukbong Federal Kilusang Pagbabago, si Chairman, President, Founder Domingo Asperas Cañero. Ayan, kumusta ka, Sir? Mr. President, Mr. Chairman. At salamat po sa pag-imbita sa inyong lingkod na maging national overall chairman ng public information po ng Hukbong Federal Kilusang Pagbabago. Ayan, so there will be an oath-taking ceremony para po manumpa ang lahat pong mga chosen few. The composition of the national officials of Hukbong Federal Kilusang Pagbabago. Arreglado will be there. And thank you ulit kay Doc Bobby Brimon. Doc Bobby, marami pong charity works ang tropa ho ni Doc Bobby Brimon. Pakitext nga Doc Bobby ulit yung ating yung ating detalye sa ating mga charities sa pamamagitan ng Asia Pacific Awards Council. Ang grupo ho ni Doc Bobby Brimon ay nakakatulong po sa mga less privileged students, Filipino students that cannot afford to seek education kung wala po ang tulong po ng grupo ni Doc Bobby Brimon. Ayan. At kita-kita po tayo sa Sabado dyan sa Tagaytay City, because there will be another rounds of awarding ceremony sa mga qualified na mga awardees ulit. Oo. At muli pong hinihikayat natin na suportahan po ninyo ang charity works ni Doc Bobby Brimon na naglalayon pong isulong ang edukasyon sa mga mahihirap na batang Pilipino. Ayan. Areglado. Sige, reports muna ang ating ratsadahin mga kapatid sa ating palatuntunang Kamaong Asero. Na ready na pong maghatid po sa atin ng mga preskong balita mula sa kanilang mga assigned beats. Magandang gabi po sa nasa Tagaytay area. Eileen, malapit ba kayo sa Tagaytay area? Nasa ano ka ba? Nasa 13 Martires ka ba? O nasa... Saan ka ba? Si Jax. Nandiyan ba si Jax? Nakauwi na ba ng bahay si Jax? Doon po sa mga nais magpabati, my birthday, welcome yan sa atin. Ayos lamang yan dito sa atin. And salamat po sa patuloy pong mga nanonood sa ating programa. By the way, thank you sa Long Range Philippines. Ang Long Range Philippines po ang ating kapartner po sa public service na may dala naman sa Pilipinas ng mga kapaki-pakinabang and truly beneficial products tulad po ng PICAP. Ang PICAP po ay nakatutulong para ma-convert, ma-ease up ang mga acids po natin sa loob ng ating katawan. By simply shaking the ordinary water inside the PICAP, naku-convert po ang ordinary water into alkaline water na pwede niyo pong inumin. And therefore, yan po ay nakakatulong sa pagpapagaling po ng kung ano-anong sakit po sa loob ng ating katawan. Hindi ko nadala sa Tacloban City yung aking PICAP.
Oh, kasi bawal ang metal sa sa bag eh. Hindi na ilulusot sa sa X-ray machine sa airport. Di bale, next time dadalhin natin. General Trias po, idol, sabi ni Eileen. Eileen, nasa General Trias, Cavite pala sila. Maganda po ang lugar ng General Trias. Ang development po ng Metro Manila ay papunta dyan sa Cavite area, no? Towards that area sa Cavite. At congratulations and good luck siyempre sa ating kaibigang Vice Mayor Denver, Colorado po ng 13 Martires City na ngayon po ay Vice Alcalde na, pangalawang punong lungsod na ng 13 Martires. Napakagandang lungsod sa Cavite. At sa mga constituentes po dyan ni Vice Mayor Denver, Colorado, na-commit po natin na anumang pong maitutulong po ng Leader ng Philippines ng programang Kamong Asero sa tanggapan ni Vice Mayor Denver, Colorado as we have done before, ay pagpapatuloy natin. Marami kaming natutulungan ni Vice Mayor Denver, Colorado, especially yung mga na-hospital, walang pambayad. Of course, in partnership with the Philippine Charity Sweepstakes Office. Siyempre, patuloy po tayo nagpapasalamat sa leadership ni Retired General Alexander Alex Balutan, ang General Manager po ng Philippine Charity Sweepstakes Office na nag-accommodate naman po ng lahat ng mga endorsement po natin sa PCSO. General, sir, salamat! Thank you, thank you! Saludo tayo sa mga taga-PCSO na patuloy pong sinusuportahan ang ating advokasya na makapagpagaling, makatulong po sa mga may problemang pangkalusugan na kwalipikado. No? Bagamat matagal nating alam na wala pong pinipili ang PCSO, but of course, mas priority nating matulungan po yung mga talagang walang-wala. No? Kasi dati-dati kahit may mga pera, tumatakbo po sa PCSO. No? So walang pinipili. Pero ngayon, of course, mas gusto nating mapakinabangan po ng mga talagang hikaw sa buhay yung pondo sa PCSO. Saan po sa Tagaytay, Sir, makapunta nga? Sir Darrell, the event this coming Saturday, September 8, will be in CDC, Tagaytay City. Actually, hindi pa ako nakarating dyan sa CDC. Hanapin mo nga, Sir Mark, yung CDC. At pupunta yata si Sir si Sir Darrell Soles de la Vega sa CDC. Malapit lang yan, di ba? Dadaan lang sa may Taysan, Batangas. Paakyat ng Tagaytay na. Ayan. Christian Development Center, CDC. Ayan. Saan ba yan? Sa Tagaytay. Sir Errol naman Sa Tagaytay nga sa Tagaytay nga. Gandang gabi po sa mga kanina pa ho nakasilip sa ating palatuntunan. Do not remain as a viewer. Do join us ang ating pinag-uusapan na tema po sa ngayong gabi ay price control sa bigas. Dapat na bang ipatupad sa ating bansa? Dapat na bang magpatupad ng price control ang gobyerno sanhi po ng hindi ho masawatang patuloy na pagtaas po ng presyo ng bigas? Actually, kaninang umaga, bumili ako ng bigas ay 2,300 na yung isang sako. 2,300 yung medyo maputi. Wala naman kumabiling NFA rice. Si Nolan may report mamaya tungkol sa NFA rice dyan sa Pasig City. Alamin natin kung anong nangyari dyan. Sige. We're inviting everyone once again. Sumali po tayo sa ating talastasan. Price control sa bigas, dapat na bang ipatupad? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Doon po sa mga nais sumali sa atin ng live, tawag po kayo sa 0927-4942-175 at 0949-736-5000 sa mga smart subscribers. Areglado. Report mo ng ating unahin. Ready na ang report ni Nolan Oriola live mula sa Pasig City. Ready na yan, partner? Kung ready na, partner Nolan, bigyan muna natin ng magandang intro ito para mas maganda-ganda ang pasok niya. Alamin natin ang nangyaring dagsa po ng mga mamimili ng bigas dyan sa Pasig City na naghabol po ng bigas ng NFA.
sa naturang lungsod. Magandang gabi sa iyo, Nolan. Go ahead, please. Habang pila para sa NFA Rice, hindi ininda ng gustong makamura sa abot kayang halaga ng bigas. Nararanasan sa ngayon sa nag-iisang accredited NFA retailer. Hindi alintana Naputol, ulitin natin. ang nasabing Naputol, saglit ha. Ulitin natin. Saglit ha. Mahalaga ang report mo, Nolan. Saglit, ulitin natin. Right, naputol. Gusto kong marinig yan ng bombo, ano? Kaibigan, once again, live report mula sa Pasig City. Hatid ni Nolan Ariola patungkol po sa pumilang mga kababayan natin upang makabili po ng bigas ng National Food Authority. Yes, Nolan, magandang gabi pong muli sa iyo. Magandang gabi kasamang Errol. Mahabang pila para sa NFA Rice, hindi ininda ng gustong makamura sa abot kayang halaga ng bigas. Dito sa Pasig Mega Market, mahabang pila ang nararanasan sa ngayon sa nag-iisang accredited NFA retailer. Hindi alintana ng mga mamimili ang nasabing mahabang mga pila makabili lamang ng murang NFA rice na nasa 32 pesos per kilo at wala ka lang mabibiling pinakamababang halagang 27 pesos. Tingin nyo ma'am, sino yung dapat sisihin sa ganitong pagtaas ng mga bigas? Siyempre, Presidente, sino po? Bakit po? Siya yung mga upang Pilipinas eh. Kaya nagpapatusap ng mga... Kayo ma'am, nasabi nyo, opo. Ano, bakit Sabi po? masasabi ko lang kasi may kapatid ako mambubukid. Pagdating sa magsasaka, binabara nilang paninda ng mga magsasaka. Pagdating naman dito sa syudad, napakamahal ng bilihin. Kaya ang kawawa niyan, buong bayan talaga. Bis na pamalang mga bilihin, pamahal ng, ay pababa, pamahal naman ang pamahal. Bakit? Kahit sino umupo yata ng presidente, walang nangyayari eh. Oo, bakit nyo po sinisisi ngayon si Duterte? Kasi dapat siya rin na magkocontrol niyan. Kung tutusin ang Pilipinas, mayaman sa bigas eh. Maraming bukid eh. Ang nangyayari, ang mga bukid nagiging subdivision. Okay. May gusto ba kayong panawagan sa ating gobyerno? Meron Oo. na ibaba nila yung produkto ng mga magsasaka lahat po. Ilang kilo ho ba nabibili yung bigas? NFA? 5 kilo po. 5 kilo. Sa tingin nyo, sino po ba ang dapat sisihin dito? Gobyerno o yung mga hoarders, nagtatago ng bigas? O yung Trinlo, yung dagdag na buwis? Palagay ko, Trenlo or... Eh, pwede rin, mayroon din itong mga ano eh. At saka huwag natin sisihin yung mga sa gobyerno. Huwag natin sisihin yun. Kasi... negosyante. Kasi doon sila kumikita eh. Split na naman 2,000. Wala na talaga sa atin ng gobyerno yun. Kahit sino naman pong gobyerno, ganyan sa kaya sa atin. Sa sobrang mga ng retailer na mga mayayaman, sila nagpapayat sa mga mahirap. Kaya nakapila kayo, sir? Ako, wala na kaming makain eh. Bakit naman po wala nang makain? Wala pambili ng bigas eh. Mahal eh. Sa tingin nyo, sino po ang dapat sisihin sa pagtaas ng mga bigas? Talagang naghihirap tayo ngayon. Ano po ang dapat gawin ng gobyerno? Gumagawa naman sila ng paraan eh. Mapaigi ang ating kabuhayan. Dapat ba sisihin yung gobyerno, yung mga negosyante nagtatago ng bigas o yung Trinlo? Pare-pareho. Pare-pareho sila. Si Ginang Lucila Damasco, may-ari ng Bigasang Bayan sa Pasig Mega Market, ay humihingi pa ng karagdagang supply upang mas marami pang mabentahan. Sa sobrang in-demand ng nasabing bigas ngayon, ay mabilis lamang itong maubos ang alokasyong nasa 200 sakong NFA rice at limitado sa hanggang 5 kilo ang maaaring mabili kada pamilya. Pagka may bigas ako ganyan, hanggang hindi naubos yung bigas, hindi matitigil ang tao eh. Kita mo dyan, marami pa hanggang dyan. Sa dulo, nakita mo sa dulo? Opo. Ako na mo? Napakahaba nga po ng pila. Ang mahal ng bigas dito, kala mo piyesta sa akin. Oo. Wala kang magagawa, ang mahal ng bigas kasi eh.
Kung susundin mo ang presyo ng bigas ngayon, pinakamababa 47 na. Yung iba, ewan ko na kapag bigyan mo baba, mga mangbago dating stock. Pero ngayon, wala nang mababa. Ang palay daw ngayon, 30 pesos na. Sa Intercity, 31.50 ng palay. Kailan po kayo huling nagbukas ng bigasang bayan niyo, ma'am? Ano yun? Tuwing makarwa bukas ako eh. Babawit ako ng Lunes, dati ng hapon, bukas ng Martes. Oo. Babawit ako ng Biyernes, yan, dumating kahapon ng hapon, bukas, hanggang ngayon. Bayan mag-aanihan na eh, mag-aanihan na ngayong September. Yung ibang mga sa Luzon mag-aanihan na, baka bumaba. Pero wala naman tayo magagawa, kaya napasalamat kami kay President Duterte, pinayaga. Kaya ang request namin, dagdagan pa importation para yung iba ayaw na importation, pero dapat dagdagan dahil kulang sa bigas. So ilang kilo lang po ang pwedeng bilhin nila? Ako po 5 eh. Hanggang 5 kilo lang? 5 kilo lang. Wala po. Bilang tugon, iminungkahi ni Vice President Leni Robredo ang pagpapalit sa liderato ng National Food Authority. Giit ni Robredo, agarang aksyon ang kailangan ng publiko mula sa nasabing tanggapan, lalo na't malaking bilang ng mga Pilipino ang umaasa sa murang bigas. Ayon naman kay Rebecca Olarte, Acting Manager ng NFA Public Affairs Department, ginagawa naman nila ng paraan ang pagresolba sa krisis sa bigas. Mula rito sa Pasig Mega Market, ang pinakamalaking public market sa bansa, Nolan Ariola, Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you so much, Nolan Ariola, sa live report na yan mula sa Pasig City, Philippines. Naghatid po sa atin sa oras na 57 minutes before o after 6 o'clock in the evening. Tuloy-tuloy tayo sa mga balitang dapat nang malaman po ninyong lahat. Mula sa Pasig City, gawi tayo ngayon sa Senado ng Republika ng Pilipinas. Ang pinakamalaking balita po sa araw na ito ay ang order ng Pangulong Duterte na arestuhin si Senador Antonio Trillanes dahil daw po ay hindi balido. Kinansilan niya ngayon ang amnesty sa senador. Naroon ang ating kasamang si paring Jojo Sikat para ihatid sa atin ang latest update sa mga nangyayari po sa Senado. Alamin natin ang actual na senaryo dyan sa Senado. Nasaan ba ngayon si Senador Antonio Trillanes? At ano po ang mangyayari kapag naglabas na naman ng panibagong warrant of arrest ang Makati RTC dahil may balitang dumulog na naman daw po ang DOJ sa Makati RTC upang mag-issue po ng panibagong warrant of arrest laban kay Senador Antonio Trillanes. Standby po kayo mga kaibigan sapagkat ipapasok po natin ang kaganapan sa Senado. Live dito po sa ating palatuntunang Kamaong Asero ni Errol Dacame. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Good evening and happy viewing, happy watching sa aking ninang pinsang si Ma'am Nelly Cope. Hi Ma'am Nelly Cope. Ayan, ang principal sa isang malaki, hindi na principal ito, district supervisor na if I'm not mistaken. District supervisor ng DepEd sa 3rd District ng Albay. Tama ba ako, Madam Nelly? Ang aking pinsang ninang sa Kumpil. Ayan. Na napakasipag and she deserved to be promoted frequently. Malay natin maging provincial head na siya, maging regional head na pwede. And she's very much qualified, you know. She is very much qualified. Magandang gabi po sa mga taga-DepEd, mga teachers. As always, lagi po naming sinasabi, lalo na po ni Errol Dacame, na wala pong announcer, wala pong napapanood kayong Errol Dacame kung wala po ang mga teachers. Kung wala pong nagtiyaga mula kindergarten, grade 1, grade 6 up to kolehiyo. Wala pong Errol Dacame kung wala po ang mga teachers. So ganun po ang ating gratitude siyempre. At pinasasalamatan natin palagi ang mga teachers.
Good evening din kay Peach Gabriel sa Jisan, Kingdom of Saudi Arabia, na lagi namang binabati si Peachy Rocky Gabriel at ang Solido Riders Together, Rides Together. Solido Rides Together, sabi niya. Hi Peachy, dyan sa Jisan Kingdom of Saudi Arabia. Magkano ba ang exchange rate ng Saudi Arabian dollar? Ano ba yan? Riyal? Saudi Riyal? Saudi Riyal. Magkano ba sa piso ang isang Saudi Riyal? Oo. Magkano? 14 pesos? 14 pesos? 28 pesos? Sorry. 14.28. 14 pesos and 28 centavos. Okay, so sige. Sa mga may kamag-anak, may mahal sa buhay pong nasa Saudi Arabia, yan po ang exchange rate. Magkano ang dollar ngayon? US dollar to Philippine peso. Para tayo'y nakakatulong. 14.10. Sabi ni Peach Gabriel, 14.10. 14.10. Ang US dollar ngayon ay mapapalitan po ninyo ng magkano ngayon ang US 53.57 na? Kahapon 52 pa lang. Diyos ko po. Oo. Talagang lalong pabagsak po ang piso natin. At yan, siyempre may ribansi po yan sa national economy, ano? Lagi pong may dahilan naman ng mga economic managers. Pero I think yung mga economic managers ng Pangulong Duterte, parang nangangamote ngayon. Yung mga economic managers sapagkat tingnan nyo ang Pangulong Duterte, sa halip na tawagin po yung kanya mga economic managers to address this rice crisis, ang tinawag ng presidente ay pulis tsaka militar. Parang nawalang saysay po yung kanyang mga economic managers. Kaya't, ang pag-usapan po natin, may iba pa bang paraan kaysa pulis at militar? Pwede bang magpatupad ng price control sa bigas, sanhi po ng talagang patuloy na pagtaas ng presyo po ng bigas sa ating bansa? What do you think, mga kapatid? Dapat bang magpatupad na ng price control sa halip na tawagin ng pulis at militar? Pading Mario Cuprada, good evening. Nasa Qatar si Pading Mario. Sige, tuloy. Ready na tayo sa Senado? Ready na tayong ipasok ang report ni partner Jojo Sikat live mula po sa Senado ng Republika ng Pilipinas. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. And exactly 3 minutes after 7 in the evening, papasukin natin ang ating signal mula sa Senado. Na sa linya na natin si partner Jojo Sikat. Paring Jo, magandang gabi. Kumusta na ngayon si Senador Antonio Trillanes, partner Jo? Yes, maraming salamat kasamang Errol at magandang gabi sa ating mga tagapakinig. Sa kasalukuyan ay nananatili itong si Senador Antonio Trillanes sa kanyang tanggapan kung saan ay mananatili ito sa kustodiya ng Senado matapos sa payuhan ito ni Senate President Vicente Tito Soto III na huwag lumabas sa paligid ng Senado upang maiwasan nga yung pag-aresto ng mga otoridad. Matapos na binawi ng pamahalaan sa pamamagitan nga ng executive order itong amnesty ni Trillanes sa kasong rebellion, na agad na nagtungo itong mga miyembro ng CIDG at AFP sa tanggapan nitong si Office of the Senate Sergeant at Arms Chief Retired General Jose Balahadja upang ipatupad itong pag-aresto sa senador. Hindi naman pumayag si Soto na aresto si Trillanes habang nasa loob ng Senado, lalo na sa panahon ng sesyon. Ayon dito kay Trillanes, mananatili ito sa Senado habang inaayos ng mga legal nito ang mga dokumento para questionin sa Korte Suprema ito yung executive order ng Palasyo na naglalayo na ibasura ang amnestiya ng senador kung saan nakasaad itong EO na void o ang amnesty ng senador dahil hindi ito nakapag-comply ng application form. Naniniwala si Trillanes na walang basihan upang arestuin ito dahil nag-comply aniya ito kaya nabigyan ng amnesty. Aniya ng senador, hindi ito natatakot na maaresto at makulong dahil napagdaanan na niya ito. Subalit kung walang basihan at warrantless arrest ang gagawin sa pag-aresto sa kanya, dapat na questionin ito sa kataas-taasang hukuman. Pakinggan natin itong at panoorin itong tinig
ni Senador Antonio Trillanes report. Senators, of course, Senate Buyout Minority Leader, Senator Francis. Makakausap lang namin kay Senate President Soto. And basically, I was placed in the custody of the Senate President. So, dito until my lawyers will file the necessary petitions sa Supreme Court para ma-resolve itong kalokohan na to ni Duterte at ni Kalida. Ako, this is a warrantless arrest. Maliwanag yan. Yung mga arresting officers sa baba ay walang warrant. Doon kasi sa warrant, Okay, naniniwala naman itong si Senate Minority Leader Francis Drilon na walang basihan para arestuin itong si Trillanes dahil unang-una walang warrant of arrest ang arresting team na nagpunta nga sa Senado. Pangalawa, ikinit itong si Drilon na walang amnesty na binabawi sa kasaysayan kung saan na-dismiss na rin sa RTC itong mga kasong kinaharap ni Trillanes kung kaya't wala itong kaso para arestuhin lalo na't wala pang warrant of arrest. Samantala, ipinakita naman itong si Senador Trillanes kanina sa kanyang privilege speech itong mga video news PowerPoint presentation na magpapatunay na nag-apply ito na application form sa kanyang amnesty at inamin yung pagkakamali sa nagawa nitong mutiny sa Oakwood at sa Manila Peninsula Siege sa Makati City. Sa naturang video news, ipinakita yung application form ito at yung pag-admit sa nagawang kasalanan nito. Magugunitan na ni-revoke ng Palasyo ng Malacanang sa pamamagitan nga ng executive order itong amnesty ni Trillanes dahil sa ground aniya na hindi ito nag-file ng application form at hindi inadmit ang kasalanan to sa ginawang rebellion. Sa kanyang privilege speech, nagpasalamat naman si Trillanes kay Senate President Vicente Tito Soto dito sa paninindigan nito na ipagpalibad ang karapatan ng institusyon, ipaglaban yung karapatan ng institusyon matapos na iatas ito sa Office of the Sergeant at terms na huwag papasukin ang mga arresting officers sa Senado para arestuin nga itong senador. Samantala, sa panayam naman, dito sa harap ng tanggapan, ngayon lamang, dito sa harap ng tanggapan ni Trillanes kay Magdalo Party List Congressman Gary Alejano, nananawagan ito sa Armed Forces of the Philippines at sa Philippine National Police na huwag sundin itong illegal order umano ng Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon dito kay Alejano, kaya sila nagrebelde noong panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo dahil sa taasang paglabag sa karapatan ng taong bayan at sa korupsyon tulad na nangyari ngayon. Dagdag pa ni Alejano, hindi nakasalalay ang kinabukasan at pagbulag ng Pilipinas sa iisang tao lamang, lalo na't nilalabag ang pinahiral na batas. Pakinggan at panorin natin itong tinig ni Congressman Alejano. Ganun nga ho eh. Kung hindi ho balat sibuyas ang gobyerno sa kritisismo ng gobyerno ng taong bayan, nasaan na ho ang check and balance? Wala, hindi ho sa balikat ng iisang tao ang kapakanan ng bansa at kinabukasan ng ating bansa. Wala ho sa balikat ng iisang tao. In fact, the President is not above the Constitution. And I am calling on the armed forces and the Philippine National Police that they should not follow illegal orders. Kami po ay nagrebelde sa nakaraang administrasyon ng DMA dahil nakita ho namin paglabag, tahasang paglabag ng mga karapatan ng taong bayan, ng korupsyon sa loob. Okay, yan yung bahagi ng tinig nitong si Congressman Alejano. Mula rito sa Senado, ito si Jojo Sicat para sa Leader News Philippines, nagulat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you so much, partner Jojo Sicat, live mula po sa Senado ng Republika ng Pilipinas. Marami pa tayong balita at may mga panayam po tayo sa mga personalidad para pag-usapan po natin ang amnesty na issue po ngayon sa ating bansa dahil yung mga amnesty ibinigay sa Pangulong sa panahon ng dating Pangulong Pinoy ay kinakansela po ng Pangulong Duterte sa kanyang kapanahunan nang sabi naman po siyempre ng mga apektadong personalidad, especially ni Senador Antonio Trillanes, ay politikal at parang ganti sa mga kritiko. Pag-usapan po natin ng lahat ng yan, pati na ang ating survey question na price control dapat na bang ipatupad sa ating bansa, sanhi po ng hindi masawatang pagtaas po ng presyo ng bigas. Lahat pong yan sa ating pagbabalik, makalipas po ang ilang importanteng paalala.
Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero. From the studios of Litter News Philippines, Errol Nakame of Kamaong Asero. Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero. From the studios of Litter News Philippines, Errol Nakame of Kamaong Asero. Alright, nasa na tayo? Dito tayo. Yan. And this is the beauty of having a touchpad para sa control ng camera. Muli once again, magandang gabi po sa inyong lahat. 13 minutos na po, makalipas ang alas 7 po ng gabi. So, the hottest issue of the day is the cancellation of the presidential amnesty given to Senator Trillanes during the Pinoy administration. Mga kaibigan, may kakausapin po tayong isang eksperto para magpaliwanag patungkol po dito sa amnestiya sa mga nagkakasala po ng rebellion. Ano? At itong bagay kasing ito ay kailangang maintindihan ng lahat kasi masyado pong hindi naman napag-uusapan ang naturang topic kapag ka regular na mga panahon dahil ang amnestiya, of course, ipinagkakalob po sa mga taong na nasasangkot po sa uprising, sa rebellion na bihira man pong nangyayari sa ating bansa. So, during Arroyo's time, President Gloria Macapagal Arroyo's time, there were several uprising conducted and done by men in uniform. Ang mga sumikat po sa kudita ay tropa ho ni Senador Antonio Trillanes. Nakulong po sila, no? Matagal na nakulong sa panahon po ni GMA, pero pagpasok po ng panahon ni Pangulong Pinoy, sila po'y nabigyan ng amnestiya. Ngayon, sa panahon ng Pangulong Duterte, obvious na naging kritiko, naging tagapagpuna, maraming isyong inilalabas, at lalo't naging very, very vocal si Senator Antonio Trillanes nung panahon ng eleksyon. Until this time ay vocal po siya masyado
sa mga patakarang tingin niya ay hindi maganda at hindi nakapanig po sa interes ng mas nakararami, lagi po nating napapanood at napapakinggan si Senador Antonio Trillanes na nagsasalita laban po sa administrasyon. Kaibigan, this time, minarapat po nating kausapin ang isang eksperto po sa batas. Nasa linya natin si Attorney Edward Chico upang makapagpaliwanag patungkol po sa amnesty. Paano ba ipinagkakaloob ang amnesty? Sino ba ang dapat bigyan ng amnesty? Ano ang mga patakaran? At kailan ba yan pwedeng bawiin? Attorney Edward Chico, sir, magandang gabi po. Si Errol Nakame po ito sa Kamaong Acero dito po sa Leader ng Philippines. Welcome, sir. Okay, magandang gabi din po pati sa atin mga tagapakinig po. It's our pleasure, Attorney Edward, to have you in our show. All right. Marami pong nagulat na biglang pinag-uusapan ngayon sa buong bansa ay ang amnestiya. Opo. Ano po bang amnesty na tinatawag, Attorney Edward? Okay, ang amnestiya kasi ay prerogative ng Pangulo na tawarin ang isang nagkasala sa batas, at ito ay iginagawad ng sa Pangulo bilang kanyang isa sa mga kapangyarihan na naayon sa nabalang kasasaligang batas. Now, it is provided in, if I'm not mistaken, Section 17, hindi ba, ng Rule 7 ng Constitution, that the President can grant amnesty provided that the same should have concurrence of Congress. So sa kaso ni Senador Trillanes, malinaw naman na when Proclamation number 75 was issued by Pinoy, it enjoyed the concurrence of Congress. Kaya nga, di ba, nagkaroon ng ad hoc committee pursuant to the proclamation whose job was to process yung mga aplikasyon para makapag-avail ng amnesty program offered by the President. Apo. At may mga requirements supposedly para makapag-avail ka. Number one, there has to be admission of guilt of the crime that is actually being charged against you. Number two, kinakailangan pumasok ka sa proseso at mag-apply at mag-fill out ka ng form. So, once that is satisfied, so magkakaroon ka ngayon ng approval ng iyong application. Now, kung hindi i-approve yung application mo, madideny yan. Sa Section 2 ng Proclamation 75, maaari kang mag-apela sa Pangulo. Noong panahon na yon, of course, si Pangulong Aquino, para i-reconsider yung denial ng iyong application. O kung meron mang partido na aggrieved by the approval of the application, maaring magsampa ng pag-aapela sa Pangulo. Lamang sa Proclamation 19 number 75, hindi malinaw kung ano yung period para mag-avail ng appeal. Hindi rin malinaw kung ano yung procedure. So, but definitely, by supplementary application, titingnan natin sa admin law. So, ibig sabihin, kailangan merong magreklamo. So, ang problema dito, after ma-issue yung Proclamation 75, pinaseso ng ad hoc committee yung mga applications for grant of amnesty, nagrantahan naman yung amnestiya kung sa mga nag-apply. At kasama nga sa napagkalooban nito, si Senator Trillanes. And after several years now, here comes the President telling us, issuing another proclamation, revoking the very amnesty granted to him kasi nga daw, hindi siya nakakomply sa mga requirements. Opo, yun ang maganda pag-usapan natin, sir, na issue ngayon na kinakansela po ng Pangulong Duterte yung previous accorded amnesty ng previous administration. Ano ba ang mga posible valid din na grounds na pwedeng gamitin ng current administration to cancel? Pwede bang i-cancel, first and foremost, attorney, pwede bang i-cancel ang amnesty na ipinagkaloob na? Well, unang-unang sa lahat, gusto ko lang kasi sabihin na it's the first time that we are confronted with a problem like this. Walang precedent to Hindi pa to nangyari before. Even sa ibang bansa, kapag ka nag-grant ng amnesty ang Pangulo, kadalasan ito ay pinal na, sakaling ma-avail mo ito, the issue becomes mooted, meaning hindi na binabalikan. Subalit sa pagkakataong ito, nakahanap yata ng ground, itong Pangulo, sapagkat nung binusisi niya yung mga requirements na isinasa sa Proclamation number 75, lumalabas doon na kinakailangan may compliance with certain requirements. So, nakita nila ito, so nag-issue sila ngayon ng proclamation, para sabihin na kung hindi ka nag-comply, your proclamation is void. Pero may mga problema akong nakikita dito. Ako naman, hindi ako sumusuporta hindi naman ako kalaban ng Pangulo. Di ba, I support the President, hindi ko siya ang nahala ng ating bayan. Subalit gusto ko lang din linawin na may mga legal problems akong nakikita. On the one hand, pwedeng pilitin talaga ng Pangulo yan. Kung hindi ka nag-comply,
So void ang application mo. So therefore, yung power review ng Pangulo pwedeng gamitin, di ba? Aha. At ang basis ng power ng review niyan, sa Proclamation 75, na nakalagay doon, may appellate jurisdiction ng Pangulo. Yeah. Pero ito lang yung tanong ko. Wala namang nagreklamo doon sa amnesty na binigay o ginawad kay Senator Trillanes. Wala namang nagreklamo, wala namang nag-appeal. So, anong nangyari dito, ang ginawa ng Pangulo, motu proprio, on his own, sabi niya, teka, may pagkakamali, so gusto kong sabihin na hindi siya nag-comply, therefore, i-declare ko yan ng void. So, yun ang unang problema dyan. Pangalawang problema natin, kung titingnan mo yung batas, wala namang nakasabi doon na kung hindi ka nag-comply doon sa requirements, automatically void yung application mo. Oo. Diba? Pwede namang sabihin na kung hindi ka nag-comply, why couldn't they just simply ask Senator Trillanes to comply? Yes. O parang may kulang ka, pati hindi ka magsabit uli ng papel, hindi ba? Yes. So ang pangatlong problema kasi natin dito pa na nakikita ko, kung mo nag-grant na yung amnesty, sabihin na natin, assuming for the sake of argument, hindi siya nakakomply, it definitely enjoys the presumption of validity. Kasi sa ating legal system, kapag may panukala ang isang Pangulo, naglabas siya ng batas o proklamasyon ito na implementa, ang understanding is that there is a presumption of regularity. So kung may presumption of regularity or validity, hindi naman nangagahulugan na hindi siya disputable. Pwede mong i-dispute. Pero pag dinispute mo yan, only the court can say otherwise. So yun ang punta ko dyan. Di ba? Ibig sabihin, kung sabihin natin may pagkukulang talaga si Senator Trillanes at gusto natin ipawalang bisa ang ginawad na amnesty sa kanya, ang dapat na naging procedure dyan is to go to court and question the same. Because only the court can declare something void. Kahit nga sa marriage, di ba? O sa marriage, void yung marriage mo kasi below 18 ka. Yeah. So in other words, kulang ka ng isang essential requisite, which is you should be of age. Yeah. So in other words, may pagkukulang ka sa requirement, di ba? Kung void yan, hindi naman pwede sabihin ng mag-asawa, o void na yung marriage natin, ha? They still have to go to court para ang court ang magsasabi na void yan. Yes. So yun yung nakikita kong issue dito. Ang problema kasi ilang taon na ito, di ba? Pangalawa, na-enjoy niya na to a certain extent, parang vested right niya na yan. Di ba? Pangatlo, moot and academic na yan supposedly. So kung merong mang problema dyan, dapat court na dapat ang magsasabi. Kaya nangyari kasi, the President has decided na sabi, sige, ganito gawin natin, may kapangyarihan akong reviewin yan kasi ang kapangyarihan naman na mag-grant ng amnesty ay ang Pangulo. So ako din na may kapangyarihan mag-revoke. That is actually wrong, dahil we have to understand po na itong bagay na ito ay korte lamang ang pwedeng magsabi talaga. Opo. So yun lang naman yung aking take on this. But then syempre, asahan natin ang mga abogado ng Pangulo na magsasabi na this is an executive prerogative. And ultimately, at the end of the day, wala na tayong magagawa kasi nag-issue na siya ng proclamation. Tama ba? So dahil nag-issue siya ng proclamation, that itself also enjoys the presumption of validity. So right now, kahit i-bash mo yung Pangulo, kahit murahin mo yung Pangulo, kahit sa social media, mag-rally kayo, di ba? Yung proclamation ng Presidente na yun, valido na yun because it enjoys the presumption. So ang remedy na lang talaga dito ni Senator Trillanes to go to court and question the same para mapadeclare niya na invalid yung proclamation and he could actually say na mooted na yung issue ng non-compliance dahil ako'y napalaya na. In fact, o nabigyan na ng amnestia. In fact, Attorney, sa kanyang privilege speech kanina sa loob ng Senado, he presented videos that he actually complied. Oo. Well, kung nag-comply siya, di yun yung kanyang magiging ebidensya. Pero yung nga sinasabi ko, assuming for the sake of argument, sabihin na natin, hindi siya talaga nag-comply. Di ba? Kung hindi siya nag-comply, mooted na yan kasi nag-grant Kung mo nag-grant yan, may presumption na valido ang pagkakagrant ng application niya. May presumption na nag-comply siya. So kung hindi siya nag-comply, korte lang ang pwedeng magsabi because it is now within the province of the court to declare nag-comply ka o hindi. Again, ulitin ko lang, even when it comes to marriage, hindi ba? Yes. So hindi po, ako po may asawa na ako before, nag-asawa ko ulit, di void ang marriage namin dahil bigamos yan. Totoo, void ang marriage nyo. Pero, hindi mo yung mapapadeclare legally void unless you go to court because only the court has the power. It is within the province of the court to declare that it is void. So elementary principle po sa legal system natin, if you want something to be declared void, you go to court. Wala pong issue. Kunyari, void ang kontrata. Kunyari, pumasok tayo sa kontrata, di ba? Sabi natin, void yung kontrata, di ba? Yes. Kasi, bentahan to ng lupa, kailangan may public breach. instrument. Hindi natin nilagay na sa public instrument, so void yung kontrata. Pero kahit void yung kontrata na yan, pag ang mangyayari niyan, kailangan mo pa din pumunta sa korte so that the court can will declare. Na ito ay void, di ba? So ito yung sinasabi ko lang na naging problema dito. In fact, in fact, Attorney, di ba,
Kaya na consummate yung amnesty because of the concurrence of the Congress. And that, in fairness din naman kasi doon sa issue na yan, malinaw din naman sa concurrence ng Congress na kinakailangan mag-comply ka sa requisite. Exactly. Kinakailangan i-admit mo, hindi ba? Pero ang point ko nga, that is already water under the bridge. The fact is, natapos na yung implementation ng Proclamation 75 eh. So, ano pa, wala na sigurong karapatan ang Pangulo na para buksan uli. Ngayon ang tanong, paano attorney, di ba nakalagay may appellate jurisdiction pa pwedeng i-apela? Pero yung pag-a-apela na yan, it presupposes, hindi pa pinal yung proseso. So, ibig sabihin, kunyari, si Atty. Trillanes na-deny yung application niya. Yeah. So, within a certain period, like 15 days, I would assume, he can file an appeal before the President. In this case, nag-grant naman, walang nag-appeal. So, tapos na yan. Pero hindi nga yun, attorney, ang issue ngayon, di ba? Na, kasi because the amnesty was really granted and it has been... yes, sir. Hello? Attorney Edward? Saglito. Naputol po mga kaibigan yung ating linya kay Attorney Edward Chico, ang ating legal expert. And we're discussing about the amnesty. Yes, sir. Sorry, sir. Naputol po tayo. Kagaya, yun nga yung sinasabi ko, ang galing din ng pagkakagawa nila, pinalalabas nila void. Alam mo kasi, ang isang legal na hakbangin, ito may kontrata, o ito may proklamasyon, o anything that has legal effect, hindi ba? Pag kinonsidera mong void yan, imprescriptible siya, hindi siya nagpe-prescribe. So, halimbawa, yung titulo ng lupa ko, ninakaw mo, pinorge mo, nilipat mo. So, void yung titulo ng pagkalipat sa'yo sapagkat ninakaw mo lang yan, pinorge mo lang, di ba? So, even after 15, 20 years, I can still file a case in court kasi kapag ang allegation ko void, hindi siya nagpe-prescribe. So mahusay talaga yung pagka-craft nito. Sabihin natin void. But if you declared something void, kailangan may grounds ka. Bakit mo na-declare na void yung, nasasabi mo na void ang isang document? Ang ground nga nila kasi hindi na-comply sa requirements. But this is where it becomes interesting. Yes. Alam mo kasi, pag sinabi mong void yung isang bagay, kinakailangan yung batas mismo, sinasabing void siya. If you look at Proclamation number 75, kung hindi ka nag-comply sa requisites, hindi naman nangangahulog ang void. Wala naman sinasabing if you do not comply with the requisites, the application granted becomes void. Walang ganung rule. Hindi yan nakasulat sa Proclamation number 75. So, ibig ko sabihin, pwedeng palapasin dyan na kung hindi nag-comply talaga, what they could have done was just simply to call his attention and tell him, hey, mag-comply ka. Kasi wala ka palang form. Pirmahan mo na lang uli yung form. So, ito talaga, let's be honest about it. It is a political exercise. So, medyo pinili talaga. I'm not saying hindi nila pwedeng ilusot yan. Because right now, ang remedy na lang, you go to court. Kaya pagka sinabi ng Korte Suprema, kinatigan ng Korte Suprema na tama ang Pangulo, so magiging doktrina na magkakaroon ng President yan. Ibig sabihin, at some future point in time, ang Pangulo pwede na mag-revoke ng amnesty. So, kaya ngayon, the ball now is in the hands of the court to decide it. Alright. Next. Yes, sir. Yes, sir. Mukhang talaga mapupunta po ito sa Supreme Court, Attorney Edward. Wala tayong magagawa, sir. Kasi, yes, sir. The proclamation issued already in the presumption of validity. Right. So therefore, the only remedy available to the good senator is to go to the court. Yes, sir. Walang mangyayari kung mag-will ka siya. Apo. Di ba? Meron siyang mga tao magtatanggol sa kanya. It wouldn't work. He really has to go to court because that's the only option available to him. Right. Lalo pa na meron mismong utos ang Pangulo na siya dakpin, di ba? Opo. Yan. Next issue pag-usapan natin, warrantless arrest na sinasabi ni Senador Antonio Trillanes. Well, kasi ang nangyari kasi dito, medyo it's really a gray area kasi ang kaso niya, rebellion, kudeta. So, ang presumption, kung ang presumption ay kung hindi valido or void yung kanyang pagkakagawad ng amnesty sa kanya, so lumalabas tuloy-tuloy pa rin yung kanyang kaso. Rebellion. Diba? So, it's a continuing offense, diba, under the law. So, if it's a continuing offense, so you can be arrested anytime. I'm pretty sure that's the argument that they would pose in order to justify that. Diba? Pero siyempre, on the other hand, pwede mo din namang sabihin, may iba na yung kaso na ito kasi it presupposes na grant yung amnesty ko, tapos ni-revoke mo. So, you go to court this time and ask for issuance of a warrant of arrest. Pero siyempre nga, it's a gray area na kasi alam mo kasi ang problema natin dito, sir. First time na nagkaroon tayo ng ganitong sitwasyon na yung amnesty ni-revoke because of non-compliance with requisites. Tinitingnan ko nga sa Google at base rin sa pag-aaral ko ng mga nakaraang panahon, dahil ako nagturo din naman ng constilo sa aking mga estudyante sa law school, wala pa ako talagang nakita na
ganitong sitwasyon na nirevoke sa ganitong paraan. So first time pa lang, kaya mahalaga ang papel na gagampanan ng Korte Suprema para linawin ito at palabasin kung anong talaga ang matuwid at makatwiran at tama. Alright. So, anong pwedeng matutunan dito, Attorney Edward, ng taong bayan? Well, unang-una sa tingin ko, mag-aral tayo maigi at ang taong bayan, huwag tayong mahiyang magsabi ng ating hindi pagkagusto o pagkagusto, hindi ba? Siguro mag-isip tayo because nothing is what it seems, hindi ba? Huwag tayong maniwala sa nababasa natin at mangingialam tayo, hindi ba? Kasi ganyan talaga ang problema. But at the end of the day, sa akin lang, ang concern ko lang talaga dito, gusto kong desisyon na nito ng Korte Suprema kasi pag hindi ito dinesisyon na ng Korte Suprema, ang nalalagay na naman sa bagad ng alanganin dito, yung rule of law. Alam mo kasi yung rule of law, kagaya ng due process, parang operasyon yan sa ospital. Ang wala kang pakialam hanggat hindi ikaw yung nangangailangan yan. Siyempre, madaling sabihin sa'yo, tama lang yung ginawa kay Senator Trillanes kasi salbayan. Ako, I don't even like the guy. I'd be honest about it. Hindi ko siya gusto. Wala siyang kwenta. Diba? Pero but at the end of the day, if you find yourself in a situation at ikaw ay makakapasok din sa ganoong klaseng problema, sitwasyon, siguro tsaka mo maiintindihan kung bakit mahalaga na ang rule of law palagi ina-uphold. Tama po. So yun lang. All right. Okay. Well said, Attorney Edward Chico. We thank you so much for your wisdom Sana tonight. nakatulong po ako. I'm sure of that. Nakatulong po ang inyong legal opinion, Attorney Edward Chico. Thank you, sir. Magandang gabi po. Bye. Thank you so much. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Kaibigan, inyo pong napanood ang ating panayam kay Attorney Edward Chico, ang isa pong legal expert. At nakapanayam po natin sa ating palatuntunang Kamaong Asero. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Tuloy tayo sa ating programa. Alright, basa muna tayo ng mga greetings. Good evening kay Dennis P. Constantino. Diyan sa, nasan ba si Dennis? Malolos City ba? Sa Bulacan si Sir Dennis. Good evening sa inyo dyan sa Bulacan area. Mama Jing is watching us. Thank you, Mama Jing. Lourdes Evan Makiling Rizabal, RIP Trilling, congratulations. Another message, in aid of legislation yan. Congratulations Trilling, sabi niya. Primong Joel Brocales, owner of the famous mixed restaurant dyan po sa Estrella, Guadalupe, Makati City. Subukan niyo po ang mga masarap pong potahe dyan, especially yung special na halo-halo dyan sa mixed restaurant. Kung hindi niyo pa nasusubukan, subukan po ninyo. Masarap po dyan kumain. And affordable po ang mga presyo. Marvin's Perdes, ikulong yan si Trilling o mga dilawan ang pinoproteksyonan. Yan, ginagamit lang niya ang Magdalo, ang ibang army na uto naman. Tantan, nagmumura, hindi ko pwedeng sabihin dito. I suggest an intellectual discussion. Ako po, hinihikayat ko po ang lahat sa mas intellectual na diskusyon para mas okay po ang ating programa. Welcome naman po rito sa ating programa ang kahit sino. Pabor, kontra, basta mas matalino po ang diskusyon natin. Wala po yung mga murahan, ano? Hindi natin kailangan magmurahan dito, no? Sorry sa foul words. Nag-sorry naman si Tantan, ano? Ayan. Tantan, ayan. Ako, Tantan, I'm encouraging everyone to do an intellectual discussion. Hindi naman sa nagmamatalino tayo kasi alam niyo po, ang online na platform, ang mga kabataan po ay nanonood po sa atin. And I would prefer videos, programs na mapapakinabangan po ng totoo ng ating mga kabataan. Hindi po yung basurang video. That's why ganun po tayo. Kaya nga ang Leader ng Philippines ay may advocacy na maging bahagi po kami ng pag-create ng mga video na makabuluhan at hindi po sa atin pwede ang fake news. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Mader Cathy Bragais. Kumusta ka na, Mader? Diyan sa Quezon City, nasaan ka ba? Ang ever dearest mother ni Otol William Bragais. Chris Angel, hello, sabi niya. Hi, Chris Angel. Nasaan ba si Chris Angel ngayon?
Bert Monts, tama lang dahil wala namang nagawa yan at huwag ninyo nang pagtakpan pa. Kurakot sa bayan yan. Kaya ikulong na. Ayan. Pag-usapan natin yung issue, no? At when we accuse about anything, kailangan meron tayong mga supporting evidences and documents para mas magandang usapan natin. Areglado, sige. Basta dito sa atin, welcome dito. Babasahin kong lahat yan. Basta ako, inuulit ko lamang, guidance lamang po. Marami pong nanonood sa atin ng mga kabataan later on. At ang mga video po natin ay mapapanood po yan ng mga estudyante. So, I prefer, ulitin ko, intellectual na talastasan, intellectual na usapan. Yan ang nararapat sa kanya at para mawala na ang mga kurap na tao sa bayan. Marami pa rin kurap ngayon eh. Sa paligid ng Pangulong Duterte, marami pang kurakot ngayon. Marami. So, tama, I agree. Ubusin ang mga kurakot. Ngayon, kung kurakot si Trillanes, dapat kasuhan. Di ba? Dapat kasuhan. Watching from Saudi, Sir Errol, sabi niya. Ayos. Sige. Alright. Sige. Amnesty. Issue po ng cancellation. Mapupunta po sa korte. Inaasahan na po natin yan. Meantime, si Trillanes po ay nakakustodya po sa Senado. Sapagkat may prinsipyo po ang Senado na tulad din po ng sa Kongreso. Anybody who is accused of anything, may warrant of arrest, as long as na meron pong session, may official function pang nagaganap, yan po ay mananatiling discretion po ng Senado, ng Kongreso at hindi po maaresto. Instead, yan po ay nilalagay po sa custody. At yan po ang ginawa ni Senate President Tito Soto. Kinustudyo niya si Senador Antonio Trillanes IV. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Pairam nga nung aking power supply dito sa aking Malulow Bert. Malulow Bert. Good evening po sa lahat. Ulitin natin yung ating survey question, mga kapatid. Dapat na bang price control sa bigas dapat na bang ipatupad sa ating bansa? What do you think, mga kapatid, sa sitwasyon natin sa supply ng bigas, sa presyo po ng bigas, sa issue po ng NFA, sa importation po ng bigas, sitwasyon po ng mga magsasaka natin? Diyos ko po, giliw. Yung commercial rice, ang pinakamura po ay 47 pesos. Anak ng kagaw naman, Alam niyo, ako ayokong naninisi ng kahit sino-sino, pero ang pinag-uusapan po natin dito ay immediate action po ng gobyerno, no? Dapat may gawin pong pangmatagalang solusyon ang mga napagkatiwalaan ng Pangulong Duterte, especially sa panig po ng paglikha ng mga pagkain, pagtiyak na may pagkain po ang mga Pilipino. Kung yan man po ay pagsuporta dapat sa mga magsasaka, importation man yan, dapat ang nangyayari po ay laging pabor sa sambayan ng Pilipino at hindi po pabor sa bulsa ng kung sino-sinong sindikato. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Kausap nga tayo ng isang kababayan natin, sasagot sa ating survey question. Nasa linya natin si I suppose babae po siya, Ma'am Alberta Reyes. Ma'am Albert, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi din po, sir. Ay, opo. Tagasan po si Ma'am Albert? From Pampanga po. Magandang gabi po sa mga nasa Pampanga. Opo. Ano po ang sagot ninyo? Sa ating survey question ngayong gabi na dapat na bang ipatupad ang price control sa bigas? Tuloy-tuloy ang pagtaas. Ang problema ng NFA, walang nabibili, bihirang-bihira. Pagkapag meron, kulang pa rin. At wala pong ibang masulingan ng ating mga kababayan kundi ang commercial rice na pagkamahal-mahal. Dapat na bang ipatupad ang price control sa bigas, Ma'am Alberta? Yes, sir. Para po sa akin at sa ating mga kababayan, dapat nga na magpatupad na nitong price control kasi mahirap ang buhay ngayon. Mataas ang gasolina, mataas ang pamasahe, pupunta ka ng Maynila, mahal ang taxi, mahal din ang jeep. Tapos yung bigas na yan, syempre, 3 times a day kumakain tayo. Tama po.
So, syempre talagang maraming Pilipino ang apektado, lalong-lalo na syempre sa mga katulad natin ng mga empleyado. So, depende pa kung anong area yung sa minimum wage. So, dapat lang talaga na magkaroon na ng control sa pagtaas ng bigas kasi marami tayong pinagkakagastusan eh. Hindi ka lang, pagkakain ka, hindi ka lang naman kakain ng bigas. Syempre, may ulam, syempre. Syempre, meron bago mo tayong mga maluto needs. yan, bago mo maluto, may panggatong, may LPG. Mamamalengke ka pa, yung pamasahe, tapos yung gastos mo pa sa anak mo. And syempre, meron kasi tayong mga needs and wants. Meron tayong mga gustong pag-ipunan. So, sang-ayon ako dyan. Talagang dapat na magkaroon na ng price control. Alright. Thank you so much, Ma'am Alberta Reyes mula sa Pampanga. Magandang gabi po sa inyo. Thank you po, sir. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Kayo po, ano po ang inyong sagot sa ating survey question? Dapat na bang magpatupad ng price control ang gobyerno tungkol po sa presyo po ng bigas? Boots Arcangel, grabe na talaga ang presyo ng pangunahing bilihin. Paano na lang ang mga mahihirap? May pambili pa ba kaya sila ng bigas? Diyos ko po. Sergeant Serviliano Dino Dolina. Hi! Hello, Mr. Errol Dacame. Just tune in with your radio station in the Philippines. Best wishes to you. Monitoring from New York City, USA. Mr. and Mrs. S. Dino Island Dolina and kids. Kumusta sa mga kids at sa pamilya ni Sergeant Serviliano Dino Dolina, ang better half ni Eileen, na kasama po natin sa trabaho sa radyo sa DCME 1530 long time ago. Oo. Nagkahiwa-hiwalay kami yata 2006. Ngayon po ay 2018 na. Matagal-tagal na. Siya po ay nasa malayo ng lugar. Ako rin po ay nasa medyo malayo-layo din. Siya mas malayo, New York City, USA. Kami naman ay nasa malayo-layo lang. Thank you for joining our show, Sergeant. Si Amigang Eileen, Doña Eileen Dolina. Yan. Taga Nabota si do. Ayan. Malabon ba? Malabon ka ba, Eileen? Kumusta sa mga anak ninyo? Ang lalaki na ng mga anak. Parang kailan lang. Pero 2006, 2018, ilang taon na bang nakararaan? 12 years ago? Tama. 12 years ago. Magkakasama kami since the year 2000 sa DCME 1530. Alright, sige, si Suzette nasa Amerika na rin. Makasama natin ay nasa iba't ibang himpilan na. Si Gina Mapi nasa DWW. Si yung iba natin nasa DCME pa rin. Si Lisa Roy, mga mababait nating kasama ay nasa Radio Inquirer na. Sino pang mga Edwin Eusebio nasa DWIZ na. Ayan. So, talagang gano'n ang buhay po ng media, parang basketball, no? Parang basketball lang, basketball team. Ngayon, nasa ganitong team, kinabukasan nasa kabilang team ka na. Ganun lang talaga. Alright, sige. 43 minutos na po makalipas sa alas 7 po ng gabi. Ang bilis naman ng oras natin, mga balita na muna tayo. Habang dun po sa mga nais sumali sa ating programa, kayo po'y welcome na welcome. Puntahan muna natin ang mga importanteng balitang tampok sa ating programa ngayong gabi po ng Martes. Ayan, sige. Inanunsyo po ni Senate Minority Leader Franklin Drilon na nagkausap na sila ni Senador Trillanes at Tito Soto kung saan nagpasyang manatili nga po at nananatili na nga pong nasa kustodya ng Senado si Trillanes. Una po rito ay pinuntahan si Trillanes ng halos 50 tauhan po ng CIDG at militar na nagtungo po sa perimeter ng Senado upang arestuhin po ang mambabatas. Ayan. So, dahil po in-invoke ng Senado ang custody privilege,
sa mga kasamahan, umalis na lamang pong walang naaresto ang mga pulis at ang mga militar. O narito, pinaliwanag po at idinipensa ni Justice Secretary Minardo Guevara na nangangasiwa ngayon sa tanggapan po ng Pangulo ang hakbang po ng Pangulong Duterte sa pagpaparesto kay Trillanes dahil hindi raw nakasunod si Trillanes sa sinasabing amnesty requirements kaya na-invoke o ni-revoke ng presidente ang naturang kalayaan sa pamagitan po ng amnesty. Ayan. Sige. 45 minutes makalipas po ang alas 7 ng gabi. Isa na namang kababayan natin ang gustong sumagot sa ating survey question. Dapat na bang magpatupad ng gobyerno ng price control sa bigas? Nasa linya natin si Alexis Moral. Hi Alexis, magandang gabi po sa inyo dyan. Magandang gabi po. Magandang gabi. Taga saan po si Sir Alexis? Taga Cavite po. Ay, magandang gabi po sa mga taga Cavite. Apo. Magkano po ang bigas sa huling pagbili po ninyo nito sa palengke, sir? Ang huli kong bili ngayon is 46 eh. Wala na yung dati kong binibiling 37, 38. Parehas po tayo. Ako kanina ang nabili ko po 47. Wala na. Wala nang pinakamababa, 47. Oo, wala na eh. Opo. Wala na talaga eh. Opo. So, ano ang epekto po sa inyo sa patuloy na pag-sirit ng presyo po ng bigas sa inyo pong pamilya, Sir Alexis? Sakripisyo. Siyempre, may meron tayong binibiling magmahal. Mag-a-adjust ka, diba? Magbabawas ka. Gaya ng kung bibili ka ng manok o baboy, either magbawas ka sa baboy o sa manok. Dahil kailangan mo ng bigas. Kailangan mong mag-spit. So, ulit ang budget. Lilit ang budget, sisikip ang sinturon, sikip ng sikip, papunta sa Oo. Okay. So sang-ayon ka ba na magpatupad ang gobyerno ng price control sa bigas? Dapat, no? Dahil parang hindi na control yung parang walang kami lang dito lang parang walang nagmo-monitor eh. Yeah. Biglang nawawala yung mga ganong presyo ng bigas. Pero pag lumuwas ko ng Maynila, meron. Ang problema lamang, Alexis, yung price control madalas, idinideklara yan ng gobyerno, ginagawa yan ng gobyerno sa deklaradong calamity area. Oo. Ay, ang Pilipinas po, hindi pa naman idinideklarang nasa calamity situation tayo. Pero obvious naman na may crisis na tayo sa bigas, Sir Alexis, di ba? Palagay ko po. Apo. Pero sa tanong nyo dapat ipatupad na ASAP. Kasi baka magulat tayo magpapasko. Alam naman natin yung mga may nag-iipit niyan di ba? Apo. Parang mayroong mga organisasyon na nag-iipit niyan. Baka banatan tayo sa Pasko niyan, baka umabot ng 60 na lang isang Diyos kilo. ko po, pag nangyari po yan. In fact, sa Zamboanga, sir, nangyari na po yan, 65 up to 70 pesos per kilo. Apo. Diba? Pwedeng mangyari, kaya dapat kung i-kontrol kontrolin na ngayon. Kontrolin na nila ngayon. Siguro naman, hindi natin kailangan konting investigasyon lang para mahuli sino ba yun nasa likod niyang order. Napakadali namang hulihin yan Di ba? Pakadaling huli. Kailangan ng special powers dyan. Para sa akin opinion ko yun. Tama. Matter of intelligence lang yun Dapat meron tayo mag-display dyan para malaman na saan napunta yun. In fact, maliliit na bodega, malalaking bodega nakatago ito. Yes, sir. In fact, nag-import na ang gobyerno ng maraming bigas. Saan ba napunta yung mga yun? Sabi sa balita, hindi lang daw mailabas at may bagyo. Hindi natin alam. Malay natin. Busy tayo sa trabaho. Alam mo kasi, ang issue ng ang usapin ng bigas, sir, diretso sa sikmura yan. Very, very, very crucial issue yan at emotional issue, no? Kasi that would mean lives of our kababayan. Siyempre, pagkain yan. At hindi lang simpleng pagkain, staple food na tinatawag. Patang supply kung ano bang programa natin para matustusan yung pangangailangan ng kabuuan bilang bansa. Apo. Anong programa natin? Kung may mga ganyang pag-imbak of hoarding, anong hakbang ang gagawin dapat natin? Tama. Kung may mahuli, ano gagawin natin? So, ang panawagan mo, magpatupad na ng price control, Sir Alexis. Asap sana, sir. Alright. Kailangan. Tandaan natin, versity na. Pasko na. Apo. At ulihin sa kalagay ko.
Noted, Sir Alexis. Maraming salamat po sa mga taga Cavite. Yes, sir. Salamat po. Magandang gabi po. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ay, nako. Oo nga naman. Pagka umabot pa yan ng 50, Diyos ko po, saan ba pupulutin ang tulad nating mga mahihirap, ano, na nagtsatsaga sa mga pabarya-barya, nagtsatsaga sa arawan. Ay. Navotas, sabi ni Sarge, Sergeant Dolina. Navotas, si Eileen, taga Navotas. Oo nga, taga Navotas. Si Jenny Pahilanga, nasa RMN. Tama, si Jenny pala. Yan, nakaligtan ko. Jenny Pahilanga ang kasama nating magaling na lady anchor na pinahawak natin ng Homebody. At yung mga programang nilikha natin, Eileen, yun pa rin ang pinatutupad sa DCME ngayon, ha? Homebody. Ayan. Frontline. Ayan. Yung marami. Yun pa rin mga pinatutupad nila. So, may legacy tayo sa mga programming. Huh? I used to be the program manager of DCME. That time, na magkakasama kami ni Eileen, si Jenny, si Susette, si Lisa, si Gina Mape. Ayan. Long time ago. Alright, sige. Ang bilis naman ang oras natin. Okay, tuloy tayo sa ating palatuntunan. 51 minutes after 7 in the evening. Sa iba pang mga balita, sinasabi pong sufficient informed na ang impeachment complaint na isinampa ng ilang kongresista sa Kongreso. Sa boto pong 21 sa mga kasapi po sa Justice Committee, sinabi po nilang sufficient informed ang naturang reklamo. Ang reklamo po ay patungkol sa pag-aproba ng 7 justices sa Supreme Court ng kawaranto petition na nagtanggal naman po sa dating punong maestrado po ng Supreme Court na si Sereno. Ayan. So, tingnan natin kung saan ba ito hahantong. Meantime, wala pong hearing patungkol po sa impeachment complaint laban po sa 7 justices. Paano ito? Mauubos pa mga justices kung ito yung ma-impeach lahat. Tingnan natin. Pero they will resume their discussion on the impeachment complaint by September 11 ayon po sa schedule dyan sa Kamara de Representante. Samantala mga kaibigan, bilis naman ang oras natin. Marami pa tayong balita. Oh. Sige, may isa pang reaction tayong pakikinggan. Sinong nandyan? Si Ma'am Winnie Tan mula po sa Caloocan City. Ma'am Winnie, magandang gabi po sa inyo. Hi sir, magandang gabi din po. Apo, kumusta kayo dyan sa Caloocan City? Ito po, walang ulan, ang saya-saya. Oo. Kumusta ang bigas sa Caloocan City ngayon? Ngayon sir, nako, ang bigas ngayon namin ay mahal. Magkano po yung huling bili niyo, Ma'am Winnie? Ang huling bili namin sir, per kilo is nasa 42. Oh, nakabili ka pa ng 42, maswerte ka. Pero sir, ano yun? NFA. NFA, 42 pesos, anak ng kagaw naman, oh. Yes. Jesus Mariosep. Yung NFA sa Pasig, ibinibenta ng 32 pesos. Yes, sir. Bakit diba, dyan sir? sa Caloocan City, 42 pesos? Hindi ko alam sa kanila, sir, pero yung may nakausap ako dun na ano lang daw yun, NFA lang daw yun, pero binibenta nila ng 42. Malaking kasalanan yan. That's a crime. Na ang NFA rice ay pinipresyo nila ng commercial rice. Yan nga ang yun nga ang problema sa atin. Sino ba ang dyan? Sino ba ang dapat magpulis ng NFA at mga traders? Bakit parang nag-utos po ang presidente na i-raid ang mga warehouses ng mga hoarders, but doon sa mga pamilihang bayan, anong gagawin natin dyan? Ay, naku sir, hindi din ma-distinguish sir dahil kunyari po yung 42, no, yung NFA. Apo. Pwede po nilang hinahalo yun. Hinahaluan na nila ng konting commercial rice at nagmumukha na siyang commercial rice sa Ma'am Winnie. Yes, sir. And pinipresyohan nila ng commercial price.
Yes, sir. Ay panggagago yan sa mga Pilipino na dapat ay nakakabili ng 32 pesos man lang na presyo ng bigas. Oo. Kaya hindi rin po nakikita ng mga consumer. O kung halimbawa hindi rin nila natatanong, yan. Ganyan po ang nangyayari sa mga palengke po. Kapit patalim kasi yung mga kababayan natin na parang pag nakakita ng 42 pesos na pinakamura na, yun na ang bibilhin. Pero yun pala ay NFA rice na hinaluan ng konting commercial rice lang. Yes, sir. Ay, naku, Diyos ko, NFA at sa mga namamahala sa pagkain, Secretary Piñol, sir, ng Department of Agriculture, ano bang magagawa niyo pa? Dapat gawin niyo na kaagad. Ma'am Winitan, may babatiin ba ang mga taga Caloocan City? Yes, sir. Binabati ko po yung magulang ko, yung nanay ko. Kamusta ka dyan? Alam kong nakikinig ka. Salamat po. Pangalanan mo ang mama mo. Si Madam Pasing Baang. Ayan, Madam Sa Pasing. Baang family. Opo. Nasaan sila ngayon? Nandyan lang po sa bahay, sir. Ayan, sige. Thank you, Ma'am Winitan. God bless po. God bless. Magandang gabi. Maraming salamat sa mga taga Caloocan City. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Kaibigan, ang bilis talaga ng oras natin bilang panghuli. Bilang panghuli, nasa na yung balita natin na magkalaguyo na huling hubot-hubad sa motel. Arestado. Pasensya na po kayo. We have to have a light news after a heavy barrage of heavy issues. Amnesty, cancellation, etc. Pakinggan yung maigi ha. Magkalaguyo mga kaibigan. Nasampahan po ng adultery case at yung isa naman po, yung ginang adultery, yung lalaki naman po ay sinampahan ng concubinage. Yan. Matapos silang maaktuhan na parehong hubot-hubad at nasa aktong pagkikembot. Kumekembot po sa loob ng motel. Diyan po sa lungsod ng Butuan. Lungsod pa lang Butuan. Gusto ko lang kayong patawanin pero totoo pong nangyari yan. May inupahan po na private investigator yung asawa nung babae. Sinundan mga kaibigan at talagang naaktuhan sa kanilang sexcapade yung magkalaguyo. Ang system mga kaibigan, parehas pala may asawa. Jesus Mariosep. Yung lalaki na nag-complain sa pulis, kasama po yung mga pulis, naaktuhan yung magkalaguyo na kumikembot po sa ibabaw ng kama. Nga lang, dahil nakapagpiyansa, nakalaya po ulit. Hindi ko alam kung gagawin po nila ulit sa motel. Yung dahilan ng kanilang pagka-aresto. So, leksyon! Ha? Sabi ni Mark, ang leksyon daw, wag pahuli. Alam niyo po, sa mga Kristiyanong mag-asawa, dapat wala pong ganito, no? At doon po sa mga pamilyang, mga mag-asawa na ayaw magka-problema, wag na. Alam nating masama yan, no? Alam niyong masama yan. Mga kaibigan, with that, we wind up now our program Kamaong Asero ngayon pong araw ng Tuesday. Thank you so much po sa mga nanood sa atin. Saglit, baka may mga makaligtan po ako. Sana umulan ng pera para may pambili ng bigas ang mga mahihirap. Yan. Sana umulan na lang ng bigas. Sino may sasagot pa? Meron na? Wala na. Alas 8 na Thank you so much sa lahat pong mga sumubaybay sa ating palatuntunang Kamaong Asero. Maraming salamat po sa inyong lahat sa Long Ridge, Philippines. Thank you din kay Attorney Edward Chico, ang ating legal luminary na nakausap po natin sa gabi pong ito patungkol po sa amnestia na naging controversial po sa araw pong ito ng Tuesday dahil kinansila po ng Pangulong Duterte ang amnesty awarded to Senator Trillanes at sinasabi po nilang under study na rin po, under scrutiny and review yung iba pang mga nabigyan ng amnesty na mga awkward mutineers. Abangan po natin kung ano pa ang mga susunod na kabanata.
Marisol Asuela dyan sa Parañaque City. Thank you for watching. Magandang gabi at sa lahat pong mga nanonood sa atin. Thank you, thank you, thank you. Sa ngalan pa rin po ng ating mga Leader News Patrol, ating mga kasamaan sa Engineering Operations Creative, headed by Engineer Oliver Licop and Creative Head Mark Anthony Reynoso. Mama Jing, salamat. Ako pa rin po ang inyong kamaong asero, si Errol na kami. Maraming salamat. God bless Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol na kami sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines.